nagsasala po namin ang Lord. Upang kami po ay maging karapat-dapat at higit sa lahat, kami rin po ay karapat-dapat na lumagkap sa mga salita. Salamat sa iyo, Tagal Espiritu, Lord God, sa aming kalagitnaan. Thank you so much, Lord, for your faithfulness and kindness. Sa iyo, puri, pagluwalhati, pagdakilan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, please be seated po. Mabuto tayo sa process po natin. Muli po isang mapagpalang umaga po sa atin. And praise God. Ito po yung unang linggo sa taon po ng year 2025. First Sunday of this year 2025. Na kung saan ang bawat isa sa atin ay patuloy po na nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. God is good all the time. And all the time, God is good. Lagi siyang mabuti para sa atin. Mga kapatid, sa araw na ito po, ayon po sa mensahe po na aming po napagkasunduan at aming po na napag-usapan, particularly itong first message na ito ay patuloy po nawa na mag-remind po sa atin bilang mga mananampalataya as believers kung paano po tayo mamuhay sa buong taon na ito. So, ating hong narinig last Sunday, last December 2024, ang message po na kung saan binabahagi po ito ni Pastor Churchill. And the last message before we are going to preach this message, living righteously for God's glory, the last message, ito po yung mensahe ko niya, assessing our spiritual life. So makita po natin po yung assessment sa ating spiritual na buhay. At ang sabi nga po, doon sa mensahe po natin po narinig last Sunday po, communion with God. That is our personal communing with God or relationship with God through prayer, Bible study, attending seminars, trainings, and further studies. And the second part na narinig po natin last Sunday po is about our relationship with our family or with the family. So in terms of family, mga kapatid, hindi lamang ito biological family, but also spiritual family. So makita po natin po yan, yung respect, yung honor po natin sa loob ng ating tahanan, biologically, at yun din po spiritually. And number 3, fellowship with the believers. Yung ating pagkikiisa, yung ating pagkikisalamuha, yung ating pagkikiisa sa panambahan. Sama-sama po ang buong iglesia na ito, ang glory, great Lord of redemption, Yeshua, sa pagsamba sa ating Panginoon. And lastly, witnessing to non-believers. So alam niyo, na talagang ang pagbabahagi ng mabuting balita, ang pagpatutuo ay hindi lamang para sa atin na mga mananampalataya, but we have also to witness to the non-believers. Otherwise, ito yung tinatawag na unbeliever, ang hindi pa po hindi pa po kilala sa ating Panginoon o hindi pa po nakatanggap ng kaligtasan. Now, sa umagang ito mga kapatid, our topic for today is entitled Living Righteously for God's Glory, taken from 1 Peter chapter 4 verses 1 to 11. Ito po yung ating bibigyan po ngayon. In verse 1, according to the New King James Version, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Verse 2, that he who no longer lived the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Verse 3, for we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. When we walked in lewdness, lust, drunkenness,
revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In verse 4, in regard to this, they think it strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. Verse 5, they will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. And verse 6, for this reason, the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but lived according to God in the Spirit. Verse 7, but the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. In verse 8, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Verse 9, be hospitable to one another without grumbling. And verse 10, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. In verse 11, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory, the dominion forever and ever. Amen. So yan po, ating passage po, ating pong pag-aaralan po ngayon, ating babahagi po para sa atin, including myself, mga kapatid. Now, aside, na nakita ko natin that our topic for today is living righteously for God's glory. Ang mamuhay ng matuwid para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Mamuhay ng matuwid para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa mga previous sa ating mga taon sa ating buhay, mga kapatid, kung paano tayo namuhay ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng ating kapwa, ganoon din po ang dapat natin gawin at dapat po natin gawin maging sa taon nito. Now, mayroon pong katanungan, but before that, this is the first outline. Live according to God's will. According to God's will. Ano ang ibig sabihin ng according to God's will? Mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. In 1 Peter chapter 4, verses 1 to 6. And second, live a prayerful life. Tayo po'y mabuhay, ano po? Mabuhay ng madasaling buhay. So mayroon ba tayong buhay na laging nananalangin? Madasalin po ba ang ating buhay bilang isang mananampalataya? In verse 7. Number 3, live with fervent love and hospitality. For hospitality, verses 8 and 9. Or 1 Peter chapter 4. And lastly, live using God's divine gifts. Ano ibig sabihin po ito? Mamuhay na gamit ang makadiyos na kaloob. Kaloob ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos. Now, the first question, nag-arise po ito para sa ating mga kapatid. Hindi ito sa mga unbeliever, kundi para sa atin bilang mga mananampalataya. Ano po ang dapat o mga dapat nating gawin sa taon ito, year 2025, ayon sa salita ng ating Panginoon. Napakaganda na magkaroon po tayo ng evaluation, spiritual evaluation sa ating sarili based on God's Word, na ano po ba ang mga dapat o mga karapat-dapat na gawin sa taon ito, year 2025, ayon sa salita ng ating Panginoon. At napakaganda ko nito sapagkat may basihan. Ang basihan nito ay walang iba kundi based on God's Word pa rin. The Word of God Himself. Sapagkat yung pinakamakinang na batayan para sa ating mga mananampalataya. Now, this is the background of 1 Peter and 2 Peter.
Simon Peter, an apostle of Jesus Christ, claims to an eyewitness of Christ's suffering. The author of 1 Peter and 2 Peter is no other than Peter himself, Simon Peter. And sabi nga po dito, siya po ay isang apostol ng ating Panginoon. At siya po ay talagang eyewitness sa mga paghihirap na na-experience ng ating Panginoon ng mga panahon na yun. That's found in 1 Peter chapter 5, verse 1. So next, Peter is writing to people who were hurt and suffering, people who were being ridiculed and persecuted because they lived for Jesus Christ. Ano bang ibig sabihin po dito ni Peter po? Ito po mga mananampalataya, mga kasamahan, including himself, who were hurt and suffering. Talagang nasaktan mo sila because of the suffering. We're talking about the Christian suffering. Mga paghihirap bilang pagsunod sa ating Panginoon, sa yapak ng ating Panginoon at sa kanyang mga salita. People who were being ridiculed and persecuted because they lived for Jesus Christ. Now, throughout the Roman Empire, believers have been attacked and were savagely persecuted. So makita ho natin na sa mga kapanahonan ito, rather, noong tayo ngayon, mga kapatid, savagely attacked ang mga mananampalataya. So grabe ang mga na-experience po nila ng mga persecutions or Christian suffering at that time, mga kapatid. Why? Sapagkat ang mga suffering na ito, mga kapatid, ay patuloy pa rin po na nabibigay sa kanila ng lakas ng loob, ng encouragement, in spite of that, upang tumayo at patuloy na mag-serve sa ating Panginoon. Ganon din po ba tayo? Despite of everything, ay patuloy pa rin po tayo mag-serve sa ating Panginoon. At yan yung sinasabing, Blessed New Year. Have a blessed and happy New Year. Because the word blessed came from the Greek word makarios. Despite of everything, despite of the circumstances and situations of life, let us continue to serve our God, our Lord, our Savior. Patuloy ko tayo to serve sa ating Panginoon. Now, the reason that Peter's writing this letter is to strengthen and challenge the believer. The word strengthens para palakasin, para patatagin ang bawat mananampalataya. And we hope na ito rin po ay magbibigay po sa atin ng kalakasan at magpapatatag sa atin, lalong-lalo na sa pagharap natin sa ating pagpapalao o sa ating pagpapatuloy sa taon ito bilang mga mananampalataya. To strengthen and challenge the believer to live righteously in the midst of suffering and persecution. Patuloy pa rin po tayo mabuhay at mabuhay ng matuwid sa kabila po ng mga suffering, sa kabila po ng mga persecution as follower of Jesus Christ. Yan po ang encouragement at the same time, yan po ang challenge po dito sa sulat po na ito, mga kapatid. At yan po ang challenge din po sa church na ito, sa lahat ng kabuuan ng church ng ating Panginoon. We are challenged na patuloy po tayo po na mag-serve sa ating Panginoon in spite of everything, particularly of the suffering and persecution as followers of Jesus Christ. Now, the first outline is live according to God's will, found in verses 1 to 6. Therefore, so mayroong kagad na conclusion, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also in the same mind, for he has suffered in the flesh, has ceased from sin. So napakaganda itong verse na ito. And tinignan ko po sa ibang version din po, mga kapatid, believers must live according to God's will. Ang isang mananampalataya o mga mananampalataya ay dapat mabuhay siya sa kalooban ng ating Panginoon. And remember, there are 3 kinds of will. Ano ho yung 3 kinds of will? God's will, my will,
and your will. Pero alam niyo mga kapatid, ang sinasabi ko dito, that we must live according to God's will. Ang simple po mga kapatid, na ang kalooban ng ating Panginoon ay matatagpuan natin, maunawaan natin, makikilala natin, at malalaman natin according to His Word. Sapagkat yan ang basihan, ang batayan para makilala natin at malaman natin ang kalooban ng ating Panginoon. Now, ano ang sabi ho dito ng 1 Peter chapter 4 verse 1? Arm yourselves also with the same mind. Tinignan ko po sa magandang balita, sabi nga ho mga kapatid, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay dumatalikod na sa pagkakasala. Yan ho ang sabi ko ng magandang balita. Now, Jesus Christ suffered for us His body. Why? So makita ho natin mga kapatid, na ang ating Panginoon sa Kristo, inihandog niya, inialay niya ang kanyang sarili hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Dalam niyo, ang suffering na ito mga kapatid, na tayo dapat ang magbata. Ang suffering na ito na dapat tayo ang magdusa. But alam niyo, sabi nga po nito, but Jesus Christ suffered for us in His body on the cross. That's why in 1 Peter chapter 3 verse 18, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. So makita ho natin po na mayroon mong example, mayroon mong model, at walang iba kundi ang ating Panginoon, Yesu Kristo. Now, aside from that, He lived a pure and righteous life, and men persecuted Him for it. Namuhay po siya ng matuwid. Namuhay po siya na may malinis na buhay. Malinis ang kanyang puso, malinis ang kanyang kalooban. Wala siyang kasalanan. But despite of that, sa kabila pa rin po ng lahat ng yan, anong ginawa ng mga tao? Anong ginawa po? Pinipersecute pa rin po siya. Sa kabila po ng lahat ng yan, mga kapatid. He bore mockery, beatings, and even death to do God's will. Will ng ating Panginoon na siya po ay magdusa, na siya po ay dumanas ng mga paghihirap. Na matatagpuan din po natin also in Isaiah chapter 53, na kung saan ang ating Panginoon kalooban ng Diyos ng lingkod niya ay magdusa. He bore mockery, beatings, and even death to do God's will. Now, para sa ating po, mga kapatid, the believers must do the same. Nararapat at karapat-dapat din po, mga kapatid. Kasi nag-iwan po ng example ng ating Panginoon. Hindi natin tinatabihan na sa taon ito, mga kapatid, hindi natin alam ang ating tatahakin. Hindi natin alam ang ating mga magiging kahinatnan sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Pero isa na itong malinaw para sa ating mga kapatid na hindi ho tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Sapagkat kung paano ang Diyos po na ating pinaglilingkuran, na ating kinikilala, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, siya pa rin ang Diyos sa taong ito, year 2025, na hindi nagpapabaya at hindi naiiwan at hindi tayo pinababayaan ng Panginoon even sa ating mga pangangailangan. Kailangan natin ng strength buhat sa ating Panginoon, yes, God will provide. Kung kailangan natin ang proteksyon galing sa Kanya, yes, He protects us. Kung kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoon, He is more than enough
para tulungan tayo ng ating Panginoon because He is exceedingly enough to help us. Kaya mga kapatid, sa Diyos pa rin po tayo nakatuon, nakatingin sa ating Panginoon. Ang puso at ang ating pananampalataya ay sa Kanya pa rin po, mga kapatid. Have you observed that? Na ang mundo na ginagalawan po natin ngayon, ang mundo, ang world, saan po sila nakatingin? Sa mga sudyak sa atin. Ganito kasi ako, ipinanganak ako sa ganito. Pero alam niyo mga kapatid, hindi yan ang basihan, hindi yan ang batayan sa buhay ng isang mananampalataya. Therefore, the believer must do the same. Kung paano ho ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo ay ginagawa niya ang kalooban ng ating Panginoon. We must live a pure and righteous life as Jesus Christ did. Ganun din po ang dapat po natin gawin, mga kapatid. Na hindi lamang yung simulan ng Panginoon sa atin, nung tayo po ay magsimula na mag-serve, maglingkod ho sa ating Panginoon. Tayo po ay makakilala sa Kanya because of the grace of God. Gayon din po, maging sa taon na ito, sa mga darating na taon, mga kapatid, sa buong buhay po natin, that we must live a pure and righteous life as Jesus Christ did. Yung tinatawag mo na Christ-like attitude. Na dapat tayo umuhay ng matuwid, banal sa harapan ng ating Panginoon at sa mundo ito. And we must put to death ourselves. Sinful desires. We're talking about sinful desires. Yung mga desires na hindi ho magbibigay sa atin ng magandang kahinatnan o magandang mga bunga sapagkat ito po ay buhat po sa mga pagnanasa na nag-uudyok upang ikaw ay mahulog sa pagkakasala, fall into sin. That's why we must deny the desires of the flesh in order to please God and to do the will of God. The word deny, kinakailangan natin itakwil. Kinakailangan natin tanggihan ang lahat ng ito. Na mga desires, mga pagnanasa ng laman. Ang purpose po dito is to please and to do God's will. In order to please God this year, 2025, and to do the will of God, we must deny the desires of the flesh. Andiyan po yan. Aalig-aligid po yan, yung kalaban po na yan. Yung lust of the flesh. Aalig-aligid po yan upang ikaw, upang tayo ho, ay item at sisilain. Subalit we must deny the desires of the flesh. Kinakailang tanggihan po namin po yan. Now in 1 Peter chapter 4 verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Sabi nga ko dito, that he no longer should live the rest of his time, of his life, sa buong buhay po niya. Sapat na, sabi nga po ng Tagalog version, tama na. Hindi na kayo dapat mabuhay at mamuhay sa pita ng laman. Hindi na kayo dapat mamuhay sa mga pagnanasa ng laman upang ikaw at ako ay mahulog sa pagkakasala. But we must live according to the will of God para malwalhati natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos, ito mga verses na ito, nagre-remind sa kanyang church. Nagre-remind sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Nagre-remind po tayo ng ating Panginoon kung paano po tayo mamuhay at mamuhay sa taon ito, mga kapatid. Sapagkat yan naman talaga ang nais ng ating Panginoon. That's why the believer should no longer live the rest of his time, his life in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Now in 1 Peter chapter 4, verse 3, for we have spent enough. We have spent enough. Sabi nga po, tama na, sobra na. Of our past lifetime
doing or in doing the will of the Gentiles. What is Gentiles? Yung hindi pa ho mga mananampalataya. Ganun po ang mga ginagawa natin before we have a relationship or converted into Christian because of the grace of God. Ang ginagawa ko natin yung mga gawain ng mga hintil, mga gawain ng mga tao na kung saan kinapuputan ng Diyos. Dahil sabi nga po dito, when we walked in goodness, what is the word goodness? Ano kaya ibig sabihin po nito ng goodness, mga kapatid? Ito yung kahalayan. Aside from goodness, lust, pita ng laman. Ano yung sabihin ng pita ng laman? Yung masasamang pita ng laman. Mga paglalasing, walang tarus na pagsasaya. Ano mga bagay na kung saan kinamumuhian ng ating Panginoon. Yun ang ating gawain. Yun ang ginagawa natin nung wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon. Drunkenness, mga paglalasing. So mga paglalasing na kung saan magdudulog upang tayong lahat ng mga mananampalataya ay mapawalay sa ating Panginoon. What I mean, yung hindi natin maramdaman at madama ang presensya ng ating Panginoon at hindi ko tayo makapaglingkod sa ating Panginoon dahil nga po sa paglalasing. Hindi yan ang nais ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ko niya, ang paglalasing or drunkenness ay walang bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Found in 1 Corinthians chapter 6, verses 9 and the following verses. Revelries. What does it mean, the word revelries? Mga wild parties. Ano ba yung mga wild parties na ito? Yung may mga handaan, may mga inuman, may mga preparations na kung saan nahuhuwing na po sa mga tawag nitong hindi ka nais na mga dalawa action. Yung servant ng mga panahon na wala pa akong relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid, matindi ako pagdating dito sa pag-iinit ng alay. May mga panahon kapag nag-start na akong malasing, nag-start na rin ako maghubad ko ng aking t-shirt. At pagkatapos, iwawagay-wag ko yung t-shirt, sasayaw ako para akong si John Travolta. At mayroon din sasayaw. Tatayo na babae, sasayaw din siya. Salamat sa Diyos at hindi man ang ubad ng damit. Drinking parties. What does it mean, the word drinking parties, mga kapatid? Ito rin ho, yung sinasabi ko dito, walang tahos na mga pagsasaya. And abominable idolatries. What does it mean? Mga kasuklang-suklang na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi nga po dito, the believer should no longer live the rest of his time in the flesh, for the lust of men, but for the will of God. Sapat. So, na-remind din ang ating Panginoon as being children of God, na mga bagay na ito ay hindi na po dapat nating tagdilitin. Hindi na po dapat nating gawin, mga kapatid. So, yan ay gawain ng mga hintil, mga taong wala pang pagkaunawa, mga taong wala pang relasyon sa harapan ng ating Panginoon. Ano pa kaya? Now, the believer separates himself from his old life. From his old life. That's why mayroon 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Anong sabi po doon? If anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. That's why the believer separates himself from his old life. At ang buhay po natin ngayon ay walang iba kundi ang buhat sa ating. Why? Because our former associates, your former associates, before you know Christ, before you have a relationship with Christ, who look at Him, who look at you as a strength creator, and mock and persecute Him because He no longer shares with them.
Kaya sabi ho nila, dati-rati, magkasama tayo. Ikaw pa nga ang trono. Ikaw pa nga ang nangunguna. Ngayon, iba ka na. Hindi ka na sumasama ngayon sa ating mga magulong pamumuhay. Hindi ka na sumasama ngayon sa mga gawain na ito'y nagdudulot ng kasamaan. Dati-rati, kasama namin at ikaw pa nga ang nag-i-start. Pero ngayon, sabi nga po rito, hindi na tayo sumasama sa ganung uri ng pamumuhay. That's why they mocked us, persecute, sapagkat hindi na tayo nakikiisa sa kanilang buhay. Now, ano? I-take note po namin po dito. Dati tayo na gano'n, mga kapatid, huwag natin po silang husgahan. Huwag po natin silang layuan. Sa halip, mga kapatid, patuloy po natin bahaginan ng mabuting balita ang mga tao ito. So, hindi natin alam ang plano ng Diyos para sa kanila. Ang kailangan po natin ay i-share po ang gospel para sa kanila. Paano naman ho ngayon, Brad? Paano naman ngayon, sister? Kung ikaw ay kinukot siya, kung ikaw ay ginagawa ng masama, yan pa rin ang sinasabi ng ating Panginoon. You have to share the message of salvation. You have to share the gospel. Ibahagi pa rin po sa kanila ang mabuting balita. Now in 1 Peter chapter 4, verse 4, in regard to this, they take experience that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil with you. Ano ang sinasabi mo nila? Masama ang sinasabi mo nila sa atin, sa iyo. Dati-dati, wow, pare, wow, mare, talagang napakagaling mo, napakaganda mo. Talagang bilib na ako sa iyo kasi ginagawa at nagagawa natin ito. Pero ngayon, humiwalay ka na. Alam niyo mga kapatid, iba na ang kanyang sinasabi. Now the worldly and ungodly will be judged. The worldly and ungodly will be judged. That is found in 1 Peter chapter 4, verse 5. They will give an account to him who is ready to judge the living and the dead, including us. So, bali hindi tayo the judge para po sa eternal punishment. Hindi mo. Now, believers who have gone or heard the gospel, ito yung mga tao, ito yung mga mananampalataya na sa panahon ni Peter, sa panahon ng mga servants of God in the early church, na binabahagi na ng mabuting balita, narinig nila ang mabuting balita, na sila ko'y binuwian ng buhay. Kumanaw sila. They heard the judgment and condemnation while they were living on earth at that time. But they believed and accepted the gospel. Kaya nga po mga kapatid, wala kung sino man na makapagsasabi na itong takong ito, grabe ang kanyang kasamaan, grabe ang kanyang mga kasalanan na gawa, wala na siyang pag-asa. Wala nang kahinatnan, wala nang magbabuting patutunguhan ng kanyang buhay. Hindi ho natin pwedeng i-judge po ang isang tao. Ang kailangan po mga kapatid ay patuloy pa rin ibahagi ang Ebanghelyo para sa kanila. Yan ang challenge ng ating Panginoon para sa atin, sa church ng ating Panginoon. Na patuloy natin ibahagi ang mensahe, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. And who is the gospel? It refers to the life of our Lord Jesus Christ. Tuloy natin ibahagi ang ating Panginoon. Now, what happened to these people? They now live forever with God in the Spirit. Bagamat sila'y patay na, mga kapatid, but they enjoy the very presence of God. Nagatay po sila ng final judgment. Kaya po yung mga namatay na nauna sa ating nananampalataya, mga kapatid, ngayon dyan po nila
Pasensya. Now in 1 Peter chapter 4 verse 6, that is why the good news was preached to those who are now dead, according to NLT translation. New Living Translation ang ginamit ko dito. That is why the good news was preached to those who are now dead. So although they were destined to die like all people, they now live forever with God in the Spirit. Because of God's grace and because of the power of the gospel. So, kailangan lang po mga kapatid, maging masigasig pa rin ay bahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Lalo na sa panahon na rin po natin. Now, in 1 Peter chapter 4, verses 15 to 16, and verse 19, but let none of you suffer as a murderer. That is our application, the application of this church, the church of the living God. But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matter. Yet, in verse 16, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in his matter. Dapat siyang magpasalamat. Dapat siyang maggalak. Dapat siyang magpuri sapagkat siya ay nakaranas, nakadama ng mga bagay nito, particularly Christians. Hindi ho yung sinasabi ko nito as the murderer. What is murderer? Sabi nga ho, ang isang tao kahit hindi pa pumapatay, physically, hindi niya pinapatay ang isang tao. Ngunit mayroon siyang hinanakit, galit, particularly yung pupot sa puso. Siya po ay tinuring na mamamatay tao. At the same time, sabi nga ho rito, mga kapatid, malinaw, a thief, magnanakaw, evildoer, busybody in other people's matter. Lalo-lalo po yung, sabi nga, business is my business. God reminded us this year, 2025, and for the rest of our life, na huwag natin gawin sapagkat sapat na ang panahon. Tama na. Hindi na ho at nararapat gawin ito. Number 2, live a prayerful life. What does it mean the word live a prayerful life? Although, mayroon pa po akong naumit po mga kapatid in 1 Peter chapter 5 verse 10, ito ang napakaganda yung sinasabi ko dito. Particularly, sabi nga po in verse 17, therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good, as to a faithful prayer. So, ano ibig sabihin ho nito mga kapatid? Although a Christian suffer because of God's name, for the sake of Christ, because he followed the steps of Christ, he preached the gospel, he lived purely and righteously. Pero alam niyo mga kapatid, ano sabi po dito? Dapat huwag magsawa na gumawa pa rin ng mabuti. Gumawa pa rin ng mabuti. Yan ang sinabi ng ating Panginoon according to His word. Why? It is a reminder, a warning para sa ating mga kapatid. Hindi natin alam ang mga susunod na tatahakin po natin. But we thank God, salamat po sa Diyos sapagkat na-remind tayo ng ating Panginoon. Pinalalahanan tayo ng ating Panginoon. Ini-equip tayo ng ating Panginoon according to His Word. Na sa kabila ng ito, let us keep to
doing good, particularly sa mga tao ito. In 1 Peter chapter 5, verse 10, but may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. So, maganda ko dito yung sinabi ng ating Panginoon. Sapagat ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang titiyos para sa iyo, para sa atin, at para sa ating English. Hindi bang tao? Hindi rin tayo, mga kapatid. Siya ang mag-protect sa atin. Siya mag-establish ng iyong pananampalataya. Siya mag-establish ng iyong buhay. Siya magiging perfecter and author of our faith. Is the author and perfecter of our faith. Kaya maging ganap ang buhay mo at ang ating pananampalataya dahil sa Kanya. Spite and despite of the Christian suffering and persecution. Number 2, live a prayerful life. Verse 7, but the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Sabihin po natin sa ating katabi, be serious. Maging serious yung marami. Ang maging serious na tinutukoy yung dito. Ang maging serious mo na tinutukoy, be serious. Ang seryoso na tinutukoy mo nito, walang iba kundi, ikaw ay dapat maging seryoso sa paglilingkod, maging seryoso ka sa salita ng ating Panginoon, maging seryoso ka sa pagtanggap sa salita ng ating Panginoon, maging seryoso tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Why? Bakit sinasabi ko, mga kapatid? Sapagkat marami ho ang mga tumatanggap at nakikinig ng salita ng Diyos, hindi seryoso sa kanyang spiritual na buhay. Tinatanggap lang, pinakikinggan, pagkatapos, wala na. No. It is a reminder for me. It is a reminder for you. It is a reminder sa church ng ating Panginoon. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Why? Sapagkat alam niyo ho, we're talking about the end of all things is at hand. Ano ibig sabihin po nito? It refers to the return of our Lord Jesus Christ is ever approaching. Ito yung nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Dama ba natin? Ramdam ba ninyo ang nalalapit na pagdating ng ating Panginoon? Kaya sa mga now in 1 Peter chapter 3 verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned out. Ang verse na ito'y tumutukoy sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon, the second coming of our Lord Jesus Christ. Since na ito po ang mangyayari, ito po ang magaganap, mga kapatid, bago darating ang ating Panginoon, the second coming, dapat maging aware tayo sa ating buhay. Dapat maging seryoso ang bawat isa. And particularly, be watchful in prayer. That's why the believer is, anong sabi po ng Panginoon? Live a prayerful life. Dapat tayong mamuhay na may madasaling buhay. Now the question is, kumusta ang iyong prayer life? Kumusta ang buhay natin pagdating na rin sa pananalang? Masasagot ba natin na faithful tayo? Faithful ka sa panalangin?
libo, mga kapatid. Kung nagpipray lang po ang isang mananampalataya kapag matindi na ang problema. At kapag sinasabi niya, Lord, hindi ko na kaya ang problema na ito. Matindi na itong problema, Panginoon, na kinakaharap ko ngayon. Pinakailangan, Lord, nagdudulog ako sa inyo every now and then, Panginoon. Every minute, every second of life. Pero dahil nga po, walang daan mga problema, walang daan mga pagsubok, walang daan mga persecution, mga kapatid sasabihin, Lord, sa kanilang tayo mag-usap, sa kanilang tayo magkita sa kanilang. Dapat maging seryoso tayo sa buhay natin kung paano tayo mabuhay sa mundo ito, and particularly in our prayer life. It is a reminder for me. Reminder din po bilang lingkod ng ating Panginoon. Dati-rati mga kapatid, madaling araw, gumigising ako. 3:00 ng madaling araw. Pero alam niyo po, na gumigising ako 5:00 na ng 4:00 na. Nawawala na ang apoy sa puso ko pagdating sa panalangin. At sinasabi ko sa aking sarili, Lord, nagpipray naman ako sa iyo kahit na hindi 3:00 na yun. Alam niyo, na-remind ako ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa akin, ang ating oras ng tagpuan ay hindi ko nakakalimutan. Sa oras na yaon, ikaw ay dudulog sa akin, nariyan ako ng hiling sa iyo. Bago ka palang pumangon, bago ka palang lumuhod, bago ka palang magbasa ng salita ng Diyos, nag-aantay na ako para sa iyo. Kumusta ang prayer life? Now, the believer is to focus his life in prayer. Dapat mag-focus po siya sa panalangin. Dapat ang buhay ho ng isang mananampalataya ay nakatuon, nakafocus po sa panalangin. You know why? Because prayer is our life. Ang panalangin ay buhay natin. Without prayer, there is no life. Walang kabuhay-buhay. Ang buhay ng isang mananampalataya, ang buhay ng isang Kristiyano, kung walang panalangin o panalangin. What I mean, kung walang pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. He is to be praying always for all things. For all things. Anumang mga bagay ang nakikita, anumang mga bagay na na-encounter mo niya, anumang mga bagay na narinig mo niya, mga pangyayari, that he is praying always for all things. Lahat, mga kapatid. Walang maliit, walang malaki, walang pinakamalaki. Lahat sa buhay ng isang mananampalataya dapat idulog natin sa harapan ng ating Panginoon. He is to keep his mind alert and active in prayer. Dapat sa pananalangin, sa pananalangin ng bawat isa sa atin sa harapan ng ating Panginoon, aktibo ang ating isipan, ang ating espiritu, aktibo. Hindi tulad ng pananalangin ng una na ginagawa ng isang tao na wala pang relasyon sa ating Panginoon at sasabihin mo niya, ganito ako mananalangin. Pero ang kanyang isipan, ang kanyang puso, ang kanyang pagkatao ay hindi mo active sa pananalangin. This is a reminder, a command for us as a believer. He is to stay sober and alert every opportunity to pray. Lahat ng oportunidad. It is a reminder for us. Bago tayo umalis sa tahanan, Lord, aalis ako. Bago ko lumabas sa tahanan ito, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang buhay ko. Bago ko umalis sa tahanan ito, Panginoon, bago ko bumaba, samahan niyo po. Salamat ulit sa inyong patnubay, sa inyong presensya, Panginoon.
Gabayan niyo po ako, Lord God. Pagkaluban niyo po ako, Panginoon, ng iyong patuloy na pag-ius upang magiging blessing ang mga lakad ko, upang maging blessing ang mga gagawin mo, Panginoon. He is to give his life in prayer seriously. He is calm and sensible about all things so that he could concentrate to prayer. Now, tinitingnan ko po ito in 1 Peter chapter 4, particularly the context of 1 Peter chapter 4, na kung saan mga kapatid, sabi mo doon, mga lalaki, manalangin kayo na walang sakapal. In the previous verses of 1 Peter chapter 4, makita ko natin yung relationship ni Sarah sa kanyang asawa. Sino ba yung asawa ni Sarah? Yes, sabi niya, si Abraham, di ba? Okay. So, hindi lang si Sarah ay magandang babae. Mahinhin. Maganda ang kanyang katangian, mga kapatid. That's why, ito itinuturo ko dito, sabi ko doon, mga kapatid. So, 1 Peter chapter 4, manalangin kayo na walang hadlang, walang sagabal. Maayos ang relasyon mo sa iyong may bahay. Maayos ang relasyon mo sa iyong partner sa buhay. Amen po ba? Makasalit na manalangin mo tayo, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, Lord God. Panginoon, alisin mo na po itong taong ito. At ang kanta na ho niya ay, I surrender you. O pala sa Tagalog, kunin mo na ang Diyos at tanggapin mo. Mga kapatid, in 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous. Are on the righteous. Saan nakatuon ang paningin ng ating Panginoon? Sa righteous. And his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Nagngingit-ngit ang mukha ng ating Panginoon. Part 3, lead with fervent love and hospitality. What does it mean? Lead with fervent love and hospitality. Mamuhay ng may mabugtog, makaintim na pag-ibig at mabuting pakikinig. Tingnan po natin ang context po dito, particularly ito pong sinasabi natin hospitality. In other words, magandang balita, mabuting pakikinig. Now in verse 8, above all things, have fervent love for one another. Have fervent love for one another. Peter is speaking not outside the church, but he speaks about inside the church. The relationship of his brother to his brothers, his sister to his sister, particularly the family, the spiritual family. It's talking about relationship in the church. So above all things, have fervent love. Marundog ang inyong pag-ibig. Makaintim ang inyong pag-ibig na ipinapadama sa bawat isa. At alam niyo ho, yan ang isa sa assessment. Yan ang isa sa mga evaluation sa buhay po natin. Kumusta ang aking pag-ibig na ipinapakita ko sa aking kapwa ng kapatid? We cannot hide before the eyes of the Lord. We cannot hide. You know why God is omniscient God? He knows everything.
alam niya ang laman ng ating puso't isipan. Walang may itatago sa harapan ng ating Panginoon. The believer is to show deep love for each other. Hindi mo ba napapahamaw ng pag-ibig ang ipapakita? Ipapadama niya sa kanyang kapwa ng mananampalataya. That's why, mga kapatid, iniibang ng church, tinitingnan ng church ng mga puso natin, including sa church na ito, kumusta ang ating pag-ibig na pinapalaman natin sa ating kapwa mananampalataya. NIV translation, love each other deeply. And we're talking about the love of God, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kung paano tayo iniligtas, kung paano tayo kinahabagan, kung paano tayo inabot ng ating Panginoon, that for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So this kind of love is the love of God Himself. Love each other deeply. It means to stretch, reach out, banahin, hatakin. Yes, may mga panahon po para ayoko na, tama na, sobra na ang ginagawa niya. But sabi nga ho dito, we have to stretch and reach out for our neighbors. Alam niyo mga kapatid, hindi ko makakalimutan. May mga tayong nahuhin ko, nagkaroon din po ng tinatawag na journey sa ilang. Journey in the wilderness. At alam niyo ho, ang church na ito, before ho, mapangalanan po ng Great Lord of Redemption. Mga kasamahan po sa mananampalataya, particularly ang aking mga kasamahan, mga co-elders, inaabot ako nila. Pinupuntahan nila. Tinatarusan nila ako. And I thank God for they are doing the will of God. Now, the believer is to love with the ultimate love, the love of fervency. The love of fervency. Yung marundog, makinto, ang tinutukoy ko dito, mga kapatid. Hindi ko malabnaw, hindi ko mababaw na pag-ibig. Sapagat ang pag-ibig na experience po natin, ang pag-ibig na pinapadama ng Diyos po sa ating mga kapatid, ay hindi po mababaw, hindi po malabnaw, hindi po hilaw ang pag-ibig na pinapadama ng Diyos para sa atin, kundi po marundog. The most wonderful thing happens when we love each other with fervent love. A multitude of sins is covered, for love will cover multitudes of sins. Sapagat ang pag-ibig ay umapawi ng maraming kasalanan. So habang dinidiscuss po namin ito, mga kapatid ng mga pastors, may co-pastors, hindi ba ito yung pag-ibig na kinukonsinti niya ang kasalanan ng kanyang mahal sa buhay? Hindi ba ito pag-ibig na sinasabi that love covers a multitude of sins? Na habang gumagawa ang kanyang mahal sa buhay ng kasalanan, sinasabi niya, okay lang yan. Susuportahan kita. Hindi ho yan ang tinutukoy ng pag-ibig. Ito ho ang kahulugan niyan. It means that when we love, we are not hating and
sinning. Yes, of course. Kung hindi po tayo nagkaroon ng sama ng loob, gamit po na tinanay, we are not healthy and sinning. That's why love covers a multitude of sin. Also, it means that when we love, we are forgiving others. We are forgiving others. Ngayon pa lang, mga kapatid, ngayon pa lang, ipinasasabi ng Panginoon para sa atin. May mga pangyayari, may mga nagaganap starting January 1 or before January 1, mga kapatid, this year 2025. Pero ipinasasabi na ng Panginoon sa iyo, sa akin, at sa ating lahat, we are forgiving others, not living with a sinful, and unforgiving spirit. Yan ang church ng ating Panginoon. Yan ang church. Yan ang iglesia ng ating Panginoon. Yan ang mga followers ng ating Panginoon. John chapter 13, verses 34 to 35. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, all we know that you are my disciples, if you have love for one another. Now the believer shows hospitality to one another cheerfully without grumbling. What is hospitality? In 1 Peter chapter 4, verse 9, in the New King James Version, be hospitable to one another without grumbling. In the New Living Translation, cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. Why? Because the word be hospitable to one another in Greek word means love of strangers. So yun ang ibig sabihin ko, love of strangers. Strangers, that we are talking here, even believers, even ministering angels in the Old Testament. Now, the early believers of Peter's day, love included opening one's home and caring for another's needy believer. You know why? Bakit ho? Because at that time, Peter's day, for the early church, grabe ang persecution. Grabe ang Christian suffering, mga kapatid. The believers were persecuted and forced to flee to other cities, and they had no place to be. That's why nakikituloy sila. Nakikitira sila sa kanilang kapwa mananampalataya. At ang kanilang kapwa mananampalataya sa ating Panginoon, bukas ang kanilang tahanan. At hindi lang bukas ang kanilang pintuan ng kanilang tahanan. Ang pinakamahalaga ho dito, bukas ang tahanan. Ang ibig sabihin ko ito, bukas ang puso nila sa pagtanggap sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Now, may nag-remind din ako sa akin, mga kapatid. How many years ago, mga kapatid, ito ang experience ko namin. Ang mga anak noon, maliit pa. Si Timothy, napakaliit naman si Timothy. Gusto ko sana yung makita ang picture ko nila. Nakatira kami noon sa Great Valley ng Duntugan. At alam niyo, mga kapatid, dumating ang persecution na mismo sa loob pa rin ng church na pinagkagalingan ko. At alam niyo, ginawa ko gabing-gabi. Binabantaan kami na dapat kami umalis sa lugar, sa church na aming tinitirahan kung saan ako nagpapastol.
At alam niyo mga kapatid, kasi kung hindi po pilitan o sa pilitan kaming paalisin po doon. So nagkaroon po doon na hindi po magandang mga pangyayari. Hanggang sa isang kapatiran o mga kapatiran na nandito pa rin po mga kapatid. I am talking the family of Pastor George and Sister Yuna. At that time mga kapatid, tinumpok po kami sapagkat gabing-gabi po yun. At ang sabi, doon na po kayo, Pastor, tumira sa amin ng mga ilang araw habang inaantay natin ang desisyon, habang inaantay natin kung ano ang ipagagawa ng Panginoon sa atin. Yes, totoo lang. Masakit sa akin ho, mga kapatid, na sa pagsisita, Bible study, mga gawain, mga ginagampanan na mga gawain, araw at gabi. At pagkatapos sasabihin na hindi ka nagsiserve sa ating Panginoon, na ikaw ay hindi tunay na servant ng ating Panginoon, at hindi ka die hard sa church, at die hard sa tao. Kaya, ikaw ay paalisin ko kasama ang iyong pamilya. Hindi ko alam kung paano namin bibitin ang mga tao. Subalit, napakaganda, napakabuti ng kalooban ng ating Panginoon. Hinatouch ko ang pamilya ni Pastor Jurgen. At that time, hindi pasok sa pastor. Attach ko ang puso ni Sister Yunita, sabi, dito kayo. Pagkalipas po ng ilang araw, yun na rin yung time na tumugon ang Panginoon at ang sabi ng Panginoon, kasi ang sabi ko, Sir, natin, it's time na siguro na bababa ko kami. It's time na mo siguro kasi ayaw ko maging burden po sa mga panginoon. So ulit ang sabi ko nila, hindi po dadalhin ka namin. Dadalhin ko ang iyong pamilya diyan sa Bukid. At diyan nag-start ng church, mga kapatid. Dumating po kami diyan, year 2007. 2008, brother, sabi ni Sir Yunus. Kasi mas, ano ba yung kanyang memory. At alam niyo, nadaanan ko po yung backhouse na yan. Nakita ko, nagbibigo, nagtutungin. Ang mga anak, ang mga bata na sa likuran. At pagkalipas po ng ilang araw, bumaba ako at sabi, pwede ba magkaroon tayo ng Bible study dito kahit 5 minutes lang. At ang sabi mo sa akin, bilisan mo, Pastor, talo ako. Baka ibaling ko sa iyo yung init ng ulo mo. Alam niyo mga kapatid, hindi ko akalain. Hindi ko akalain. Ang first anniversary before ang Glory Church, mga kapatid, doon sa tahanan ni Mr. Bishop. And I thank God, until now, ang mga bata doon na wala pang mga chinilas, ang mga bata noon na halos wala pang salawal, andito daw sila ngayon nagsiserve sa ating Panginoon. At ginagamit sila ng ating Panginoon para sa kapurihan ng ating Diyos na nakita. Salamat sa Diyos. When missionaries travel, they need a place to stay. Kahit ang mga missionary po na pupunta sa iba't ibang lugar para magbahagi ng salita ng ating Panginoon, ngunit wala ko silang matutuluyan. And I thank God, salamat sa Diyos. The early church, bukas ang tahanan, bukas ang kanilang mga puso, bukas ang kanilang kalooban para ang mga missionary na ito ay matuloy at bahaginan ng mga pagpapalang material.
That's why in Hebrews chapter 13 verse 2, don't forget to show hospitality to strangers. For some you have done this, have entertained angels without realizing it. At yan po'y matatagpuan din po natin sa example ng Old Testament. Opening one's home for church, Bible study, and fellowship. Opening. Yan ang application, mga kapatid, ng verse 8. Until now, mayroon pa rin house church, Bible study. Mayroon pa rin prayer warrior or meeting sa loob po ng tahanan, sa loob po ng bahay ng mga mahal ng kapatiran na bukas ng hospitality was absolutely essential for the early church, and it is an absolute essential within the church today for love and care, for Christian services or fellowship. Bukas ba ang ating mga tahanan sa mga gawain ng ating Panginoon? Hindi lang mabukas kapag may handaan. Romans 12 verse 13. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Yan po ang, I think, yan ang NLT translation. Lastly, live using God's divine gifts. As each one has received a gift, every believer has a gift. Bawat mananampalataya ay mayroon kong kaloob buhat sa ating Panginoon. Minister into one another as good stewards of the manifold grace of God. Where everyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as it with the ability with God's supply. That in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Now, the word gift. Ano yung ibig sabihin ko dito ng gift? Kaloob. Regalo ng Panginoon. Hindi ito nakakaliko natin. Hindi ito napupunta ko sa atin dahil sa ating pagsisikap, dahil mabait tayo, dahil mabait ako. It is a gift from God. The word gift is charisma, means the very special ability given to the believer. Given to the believer, not to the unbeliever. Kaya bawat mananampalataya ay mayroong kaloob na buhat sa ating Panginoon. It is given to the believer by God. Spiritual gift cannot be earned, pursued, or worked. It is received through the grace of God. Sa grasya ng ating Panginoon. It is a spiritual gift that is given by the Spirit of God for the spiritual purposes or purpose. Hindi po para sa sarili. And we thank God, mga kapatid. Yan ang Glory Church. Yan ang mga servants ng ating Panginoon. Yan ang mga members ng church na ito. Hindi para sa sarili kapakanan. It's given, used for the spiritual purposes, to glorify the name of our Lord, to edify the church, to strengthen the church. Each believer has one special gift. It is given to the believer so that he can fulfill his task, his mission on earth. Hindi ho natin magagawa po na ma-fulfill ang task po natin, ang mission po natin dito sa mundo ito. Even sa church po natin, without the spiritual gift or gifts of God. Hindi po. Ang pagpapastor,
ay madaling sabihin, magpastor ka, susuportahan ka namin. E papaano kung hindi ka tinawag ng Panginoon at hindi ang Diyos mismo ang nagsabing ikaw ay gagamitin ko at ikaw ay maging pastor? Kaya mga kapatid, hindi ko kami trying hard bilang mga pastors na tumatayo dito na kami ko'y naging pastor dahil po sa aming sariling pagsisikap. Hindi ko namin gusto po ito. Hindi ko rin gusto po ito, mga kapatid. But because of the manifold, the grace of God, the gift of God, itinanghal ako. Tinawag ako ng Panginoon para sa gawain ito. At yang gawain na yan ay hindi ko matatanggihan ang aking Panginoon. Maraming bisis na sinasabi ko sa aking sarili, sa tuwing matindi ang mga pagsubok at dawat sa spiritual na buhay, at sinasabi ko, Lord, matindi po, Panginoon, ang mga sitwasyon na kinakaharap ko. Nung mag-start ako mag-serve sa ating Panginoon at the year 1993 until now, year 2025, may mga panahon doon sa Green Valley. Grabe ang kidlat na pumasok sa loob ng tahanan po namin. Si Tim, maliit pa doon. Si Timura, naglalaro doon sa church. Umuulan na pumasok ang tubig kasi may butas. Ang hiyero ang bubong. Pumasok ang napakalakas na kidlat na tamaan ng isang puno ng pine tree. Lahat ng mga kabli ng kuryente sa loob, putol-putol. Ganon. Si Mrs. buntis. Ako buntis din kasi wala kang ko. Subalit wala akong nangyari mas pa. Sabi ko ng isang kasamahan ko sa church noon, sabi ko ng Engineer Lawrence Pakingking, isa sa mga engineer ko doon sa Hambong Lao, sapagkat siya po isang electrical engineer. Sabi niya, Pastor, huwag kang magpalala, aayusin natin. Magpapadala ko ng tauhan o ako mismo ang mag-aayos ng connection. That's why alam mo, sabi ko dito mga kapatid, it is given to the believer so that he can fulfill his task, his mission on earth. Life is the mission. The believer's life is the mission. May mission tayo mga kapatid. Sana hindi ito maging consumption. The believers use their gifts, plural, to serve and to minister to one another, to serve God, to serve His people, to serve the church, and to serve one another as church. Spiritual gifts are not for the exaltation of one with the gift, but in loving concern for the benefits of others, in the church. Para po sa kapakanan ng church. So the believers are to use their gifts to serve and to minister to one another. Paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoon. That's why the believers to use their gifts to serve and to minister to one another. The spiritual gifts, sabi nga ho, nabasa ko na ho yan. The believers are to serve by speaking the word of God, found in 1 Peter chapter 4, verse 11. The believers are to serve by speaking the word of God. Ibahagi ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. That's why the believers are to serve by ministering with the strength of God. We cannot serve God without His strength. We cannot preach the gospel without the strength and grace of God. We cannot continue to serve God without His grace, without the strength of God. That's why the Bible says in 1 Peter,
In James, God resists the proud, but He gives grace to the humble. The believers are to serve so that God may be glorified in all things through the name of our Lord Jesus Christ. There's no other name. Not the name of the church, not the name of the elders, not the name of the ministry, but the name of our Lord Jesus Christ. That's why in Romans chapter 12, 13, verse 8. For by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Verse 4, for just as each of us has only one body with many members, and these members do not have all the same function. Verse 5, so in all Christ we, though many, for one body, and each member belongs to all the others. Verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it gently, diligently. If it is it is to show mercy, do it cheerfully. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. That's why the spiritual gifts, in verse 6, there's the gift of prophecy. Now, in the Old Testament, the gift of prophecy was the gift of proclaiming and explaining the will of God. In the New Testament, the prophet is man who proclaims and explains the word of God. And I believe ng church na ito marami. There's a gift of serving. A servant or a people who serves and ministers to others, particularly the church. There's a gift of teaching. Teaching the ability to explain, root, and ground people in the truth. We have teaching, grounded the Word of God, the Word of truth. Wala na. And teaching is the ability to teach the gospel. There is a gift of encouragement. Encouragement. Why? Kasi po, ang isang mananampalataya, meron din po siyang discourage. Madali din siya ma-discourage. Lalo kapag hindi po rooted and grounded in God's word. This is the very special ability of Christ to motivate, advise, exhort, comfort, and mark people. And there is the gift of giving. This simply means the giving of one's earthly possessions, such as money, clothing, and food. And there is a gift of mercy. This is a person who is full of forgiveness and compassion, pity, and kindness towards others. Therefore, the Christian believer should live righteously, live according to God's will, live a prayerful life, live with fervent love and hospitality, and live using God's divine gifts for the glory of God. Take note, ang lahat ng ito galing sa Diyos. At ang lahat ng direksyon na ito patungo pa rin sa Kanya. For the glory of God. Siya, ang message ng Panginoon. Salamat sa Diyos. It's about our head. God will pray for us as the God of
Lord God, salamat, Panginoon. Living righteously to glorify your name, Lord. And according to 1 Peter chapter 4, verses 1 to 11, purihin ka, Panginoon. Iwalahatiin ang ibanal na pangalan, Lord God. Kung paano niyo po kami tinawag, kung paano niyo po kami ingatan, kung paano niyo po kami ikwit, kung paano niyo po kami pinagkalat, kung paano niyo po kami ginagabayan, kung paano niyo po kami sinasamahan, kung paano niyo po pinoprovide ang lahat ng aming mga pagkakailangan. Yes, Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. You are the supermost. Kaya, Panginoon, patuloy namin i-trust ang aming sarili, ang aming buhay, ang aming buong pamilya sa inyo, in spite and despite, Lord God, sa mga nakikita at narinig ko namin, Panginoon. I-trust po namin ang iglesia nito, Lord God, sa iyong dakilang makapangyarihang kamay, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God, sapagat kayo lamang Diyos ang siyang makapag-preserve, makapagpatibay, makapagpapalago sa iglesia nito, Panginoon Diyos. Hindi mo kami, Panginoon, kayo, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God, sa iyong malayong pag-Diyos. Salamat. Patuloy mong palakasin at patatahin ang bawat ministry, Lord God. Salamat. Ang lahat ng mga paghiwalhati ay maingat namin pinagaling sa pangalan ni Jesus. And everybody say,